Pag naging complacent ka at pag naging masyado kang komportable sa buhay na ginagalawan mo, lalo na sa babaeng pinili mo, putya, baka magulat ka. What's up mga ropa? Okay, meron akong babasahin sa inyo bago tayo umalis. So isa sa mga ropa natin nag-message sa Facebook page natin. So ito, isang mabilisan lang kasi napakahaba ng message niya. Ito yung message niya mga ropa. Good evening sir, hingi lang ako ng advice. Kakahiwalay lang namin. May 2 anak kami, 8 years relationship. Parehas virtual assistant at busy. Aminado ako, nagkamali ako. At madaming pagkukulang sa kanya. Hindi ko siya nabigyan ng atensyon at laging komportable siya sa sitwasyon namin. Main reason niya, kinulong ko daw sa emotion at mundo ko na boring. Totoo sir, aminado ko. Fuck. Sobrang busy ko din, nakalimutan ko role ko as husband niya. Pero naguguluhan ako kung babalik pa siya kasi sabi niya buo na daw desisyon niya. Umalis siya 1 month na at nandun sa ate niya. Then nasa akin ang 2 anak namin. Last day before nagpaalam siya, may nangyari pa sa amin. And 6 months na pala siyang emotionally detached. And weekly, active pa kami nagsisex until last day ng pagsasama namin. Maaga kami nagkaanak, 19 years old siya. So nabitin siya at naglilibang right now with her friends. Naguguluhan ako sa kanya kung babalik pa siya o hindi. May naramdaman ako sir na nahihirapan din siya. Kasi nga nakita pa kami nung isang araw, alam niya sa sarili niya na mahirap sitwasyon namin ngayon having 2 kids. Napipil ko na tinitiis niya lang. Pero ang goal ko ngayon is to improve everyday para baguhin ang sarili ko. For me, sa kanya at para sa kids namin. Active ako sa gym, boxing, reading books, and well compensated. Kahit anong advice, malaking tulong, suplado mo to. Salamat. Please hide my name. Kuya. Okay. So yun mga ropa. Edi sinasabi natin na pag ang babae, hindi mo na na-stimulate ang emotions niya, expect mo, pwede talaga magbago siya. So expect natin na pag ang babae, hindi na nakukuha o napupulfill, hindi mo na napupulfill yung emotional needs niya, pwedeng magbago talaga ang babae. Pero mga ropa, kung mapapansin nyo doon sa message ni Ropa sa atin, napakaswerte niya pa. Sobrang swerte niya pa talaga. You know why? Wait lang. Kasi kung yung ibang mga babae, puta, either may lalaki na to or talagang ano na, pinagpalit na siya, 'di ba? Nag-monkey branch na. Pero ano nangyayari? Well, nandun yung pag-enjoy niya, pero siguro nare-realize niya rin na may 2 anak sila at ayaw niya magkasala. Kaya Roma, napakaswerte mo pa rin sa misis mo, ha. Talagang wala kang nalaman na may nilalandi siya or meron kang kaagaw sa kanya ngayon, 'di ba? Kasi yung mga ibang babae talagang hahanap at hahanap ng kapalit yan, eh. So, ano yung mga sinasabi ko sa inyo mga ropa? Kahit na nakikipagbembangan ng asawa nyo sa inyo, ang girlfriend nyo, kaya pa rin nila makipaghiwalay sa inyo. Kaya, huwag kayong pakasiguro na malupit kayo. Huwag kayong pakasiguro na kayang-kaya mo na i-convince siya na huwag kang iwanan o hindi kayo iwanan. Di ba? Pag naging complacent ka at pag naging masyado kang komportable sa buhay na ginagalawan mo, lalo na sa babaeng pinili mo, putya, baka magulat ka. Nag-sex kayo ngayon, tapos after 2 weeks may kapalit ka na. Pag naghihintay ng ultimatum, pag ayaw na sila or pag bibitaw na sila, gets? Marami silang pwedeng ibigay na chances para baguhin mo yung ugali mo or para may baguhin ka sa relationship nyo dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid. Di ba? However, pag ang babae nakita na wala kang ginagawa at walang patutunguhan ng relationship nyo, pwedeng talaga mag-monkey branch na yan mga ropa. Gets? Kaya nga sinabi ni Ropa sa atin na alam niya naman, marami siyang pagkukulang, masyado siya naging focus, masyado siya naging kampante, di ba? Yung mga sinasabi ng mga ibang lalaki, hindi, focus ka lang sa sarili mo, basta may pera ka, hindi ka iwanan yan. Hindi rin. Pwedeng iwanan ka pa rin yan, kahit na marami kang pera. Anong magagawa ng pera mo? Kaya ba ng pera mo i-stimulate ang emotions niya? Lalo na pareha silang virtual assistant, kumikita rin yung babae. Ang ginaganda lang dun sa babae, talagang she's a keeper. Di ba? Mga roba, gantong babae ang piliin nyo. Yes, sinasabi niya yung reasons kung bakit nakipag-iwalay siya. Pero at least, hindi siya nag-monkey branch. Well, hindi ko rin alam. Baka si Ropa, hindi kinikwento sa atin. Pero based sa sinabi niya, alam ko na hindi pa nagma-monkey branch yung babae. Kasi nakatira doon sa atin niya, di ba?
and may dalawa silang anak, and nagkikita pa sila linggo-linggo. At nararamdaman niya na mabigat nga yung loob ng babae. So Ropa, may pag-asa pa to. Kaya pa tong i-convert sa dati. Ang problema mo nga lang is anong mga ginagawa mo. Yes, I know focus ka sa sarili mo, pero parang yung pag-focus mo sa sarili mo, nakakalimutan mong may asawa ka. 'Di ba? Hindi rin pwedeng ganoon. Kasi pag yun ang ginawa mo, pwedeng mag-backfire sa yung mga ganyan decision mo. Gets, mga Ropa? Kaya kahit na sabihin mong you're trying to make yourself busy, pero kung ang cause naman nun is mawalan ka ng emotional connection sa misis mo or sa girlfriend mo, talagang expect mo na magmamonkey branch siya. Lalo na kung ang babae may old pattern na lagi nagmamonkey branch or nakikipaghiwalay sa dating mga ex niya tapos may kapalit agad. Kasi women are looking for survival, di ba? So syempre pag gumana na yung survival instinct nila or naka-survival mode na sila, expect mo talaga nakakausap na yan. Gets? So sa'yo, Ropa, yung asawa mo, kaya mo pa yung kuhanin uli, i-convert mo kung gusto mo talaga siya makasama. Ngayon, kung hindi at gusto mo nang bitawan, then you need to tell her. 'Di ba? Pero base sa kwento mo, gusto mong magbago. Gusto mong baguhin yung sarili mo in a way na mas magiging mapagmahal kang lalaki, mas tututukan mo yung misis mo, lalo yung mga anak mo. 'Di ba? Ropa, kailangan ka ng mga anak mo. Believe din ako sa'yo. Kumaga, andyan ka pa rin. Tinutulungan mo pa rin yung sarili mo o gumagawa ka ng way para at least makuha mo ulit siya. Tama yan, Ropa. Kasi ang pag-aasawa ay hindi base lang sa happiness. Base yan sa pagtutulungan yung dalawa. Kasi tandaan nyo, magre-raise kayo ng next generation. Di ba? Kaya nga kayo nagpakasal at bumuo ng pamilya, ibig sabihin, hindi na prioritize ang happiness nyo or hindi na ganun ka-importante ang happiness nyo. Ang importante sa inyo is kung paano nyo ma-raise ng maayos yung magiging anak nyo. Dahil sila ang susunod na generation. Hindi sila pwedeng maging fucked up. Gets? Ulitin ko, mga Ropa, sa mga nagsasabi na mag-live-in muna para ma-check mo kung talagang compatible kayo, that's fucking bullshit. Alright? Parang siya rin yung nagsabi ng victim blaming in advance. Di ba? Parang the only way para makilala mo isang tao, makipag-live-in ka? What the fuck? Talaga ba? So ano yun? Victim blaming in advance na yun? Di ba? Kasi pinagli-live-in mo eh. Gets? Gusto mo mag-live-in muna sila para magkakilala sila. Eh marami namang way para mas magkakilala kayo ng gusto. Tsaka unang-una, yung mga bagay na maliliit, yes, I know it matters. However, hindi yun yung magiging reason para maghiwalay kayong dalawa. Yes! Kasi napaka-bullshit naman, nahihiwalayan mo yung taong pinakasalan mo o yung inanakan mo dahil lang sa maliliit na bagay. Di ba? Sana kung nagkasala siya eh. Sana kung meron siyang behavior na paulit-ulit at hindi niya nabago, ayun pwede pa. Pero bukin ang ina, yung maruming damit na hindi nailagay sa labahan, hindi yun ang magiging dahilan. Yung bills na hindi nabayaran, hindi yun ang magiging dahilan para hiwalayan mo ang pinili mong tao sa buhay mo. Isang malaking kabulsitan, di ba? Kaya ingat-ingat kayo sa pakikinig, sa mga nagpapayo ng kung ano-ano.